Hindi ko alam kung bakit ko naisipang imbitahan si Arman sa bahay na iyon. Siguro dahil sa kwento ng lola ko tungkol sa lumang bahay malapit sa amin na walang nakatira. Sabi niya, may mga kaluluwang hindi matahimik doon. Pero sa akin, tila hamon iyon. Isang sitwasyon na dapat kong subukan. Isang gabi, matapos ang klase, kinausap ko si Arman. Pare, gusto mong subukan ang Spirit of the Glass? Tanong ko sa kanya habang bumubulong, parang may nagmamasid sa amin. Umiling siya, ngunit kita ko sa kanyang mga mata ang kuryosidad. Isa lang ang kailangan kong gawin. Ipakita sa kanya ang lumang bahay na iyon. Nakumbinsi ko siyang samahan ako kahit pa may alinlangan siya sa una. Pagdating namin sa bahay, agad kaming sinalubong ng malamig na hangin. Ang mga dingding ay puno ng alikabok at ang sahig ay may mga bakas ng mga yapak na tila hindi tao ang nag-iwan. Subalit sa kabila ng lahat, may kakaibang anyaya ang bahay. Para bang gusto nitong ipakita sa amin ang mga lihim nito. Ready ka na? Tanong ko kay Arman habang inilabas ko ang sirang baso na gagamitin namin. Umupo kami sa gitna ng sala. Ang ilaw mula sa aming mga cellphone lamang ang nagsilbing gabay sa kadiliman. Pumikit kami at sinimulan ang laro. Spirit of the Glass, are you here? Mahina kong bulong. Tumahimik ang paligid, ngunit bigla na lang gumalaw ang baso. Napatingin si Arman sa akin, ang kanyang mga matay naglalaro sa pagitan ng takot at pananabik. Oo, iyon ang sagot na nabuo mula sa mga letrang tinuro ng baso. Nagkatinginan kami ni Arman, kapwa hindi makapaniwala. Pero sa halip na tumigil, mas lalo pa kaming naengganyo. Tinanong ko muli, sino ka? Muling gumalaw ang baso. Dahan-dahan, isa-isang naglitawan ang mga letra, Maria. Napalunok ako. Ang pangalan na iyon ay kilala sa aming lugar bilang multo ng babaeng namatay sa bahay na ito ilang dekada na ang nakalilipas. Nagsimula ng bumigat ang aking dibdib. Ramdam ko ang malamig na hininga ng takot sa aking batok, ngunit hindi ko ito pinansin. Bakit ka nandito? Tanong ni Arman. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi na ako nagulat nang muling gumalaw ang baso. Ngunit ang sumunod na mga letra ay nagdala ng kilabot sa aking kaluluwa. Hindimakales. Isang malamig na hangin ang dumaan at ang pinto ng sala ay biglang bumukas. Tila may pumihit sa seradura. Tumayo ang aming mga balahibo at sabay kaming napatingin sa pintuan. Wala naman kaming nakitang anuman, ngunit alam naming may iba pang presensya sa loob ng bahay. Tama na, bulong ko kay Arman, ngunit bago pa kami makaalis, muling gumalaw ang baso. Huwag kayong umalis, tila may boses na bumubulong sa aming mga tenga. Ramdam ko ang pintig ng puso ko sa aking dibdib, mabilis at hindi mapalagay. Ngunit sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na nagsasabing manatili pa. Gusto kong malaman ang buong kwento ni Maria. Ngunit bago ko pa man masabi ito kay Arman, nagulat kami sa biglang pagkabasag ng baso. Anong nangyari? Tanong ni Arman. Ngunit bago pa man kami makasagot, isang malamig na kamay ang biglang dumampi sa aking balikat. Napatayo ako at mabilis na tumingin sa paligid. Wala akong nakita, ngunit ramdam kong may nakatingin sa amin mula sa dilim. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi kami agad tumakbo palabas. Parang may puwersang umaakit sa amin na manatili. Pero sa kabila ng lahat, naramdaman kong hindi kami nag-iisa. Sa mga oras na iyon, nagsimula kong tanungin ang sarili ko kung tama ba ang ginawa naming pagpunta rito. At doon ko narinig ang isang boses mula sa sulok ng kwarto. Mahina ngunit malinaw. Huwag kayong umalis. Habang nakaupo kami ni Leo sa sala ng lumang bahay, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang lamig na tila gumagapang sa aking balat. Ako ang nag-imbita sa kanya na maglaro ng Spirit of the Glass,
Isang larong matagal na naming gustong subukan, pero hindi namin nagawa dahil sa iba't ibang dahilan. Pero ngayong gabi, tila walang makakapigil sa amin. Sigurado ka ba dito, Alex? Tanong ni Leo habang inilalabas ko ang salamin at ang board na may nakasulat na mga letra at numero. Alam kong may alinlangan siya, pero hindi ko magawang umatras. Nasa harap na namin ang pagkakataon at hindi ko ito hahayaang masayang. Oo, Leo. Wala namang mawawala kung susubukan natin. At saka, hindi ba't ito ang trip natin? Sagot ko habang inaayos ang mga kandilang nagsisilbing tanging ilaw sa paligid namin. Ang bawat buga ng liwanag mula sa mga ito ay tila nagdadala ng anino na naglalaro sa paligid ng silid. Nang handa na ang lahat, inilagay namin ang aming mga daliri sa ibabaw ng baso. Pinilit kong hindi ipahalata kay Leo na kabado rin ako, ngunit hindi ko maiwasang mapansin ang bahagyang pag-alog ng aming mga kamay. Sinimulan namin ang ritual sa pamamagitan ng pagtatanong, mayroon bang espiritu na gustong makipag-usap sa amin? Sa simula ay walang nangyari. Tanging ang tunog ng aming mga paghinga at ang mahinang pagaspas ng hangin mula sa labas ang maririnig. Ngunit maya-maya pa, unti-unting gumalaw ang baso sa ibabaw ng board. Mabilis na nagkatinginan kami ni Leo, parehong nagtataka at natatakot. Huwag mong sabihin na ikaw ang gumagalaw niyan, sabi ni Leo na may halong kaba sa boses. Hindi ako yon, sagot ko, at sa loob-loob ko ay umaasa akong hindi siya nagbibiro. Dahan-dahang umusad ang baso patungo sa mga letra. Bumubuo ng mga salitang hindi namin inaasahan. ALEX, ang unang lumitaw, ang pangalan ko. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Bakit ako ang unang tinawag ng multo? Bakit ikaw? Tanong ni Leo. Bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi ko alam, sagot ko. Ngunit sa loob-loob ko ay alam kong may nagbago simula nang pumasok kami sa bahay na ito. Patuloy na gumalaw ang baso, nagbigay ng mga mensaheng tila may nais sabihin. TULUNGANMOAKO, ang sunod na lumitaw. Ang mga salita ay tila nakakakilabot na alingaw-ngaw sa isipan ko. Sino ang spiritong ito at ano ang kailangan nito? Baka gusto lang nitong makausap, sabi ko kay Leo, kahit na ang kaba ay unti-unting lumulunod sa akin. Subalit bago pa man ako makapagtanong muli, biglang lumamlam ang mga kandila. Nagsimulang maglikot ang mga anino sa dingding at sa isang iglap, bumalot ang dilim sa buong silid. Naramdaman kong humigpit ang hawak ni Leo sa aking braso at narinig ko ang paghinga niyang tila nabibilaukan sa takot. Sa gitna ng kadiliman, may lumitaw na anyo, isang figura na halos mahirap masilayan pero tiyak na naroroon. Sino ka? Tanong ko. Pilit pinatatag ang boses kahit na nanginginig ang aking loob. BABAE, sagot ng baso, at kasabay nito'y lumiwanag ang paligid. Sa harap namin, kitang-kita na ang isang babaeng nakasuot ng lumang damit. Ang kanyang mukha ay may halong lungkot at galit. Anong kailangan mo? Tanong ni Leo. Ngunit bago pa man makasagot ang figura, parang may bumagsak na mabigat sa itaas ng bahay. Ang ingay ay tila alingaw-ngaw ng nakaraan na bumalik upang guluhin ang kasalukuyan. Bakit dito mo kami dinala, Alex? Tanong ni Leo. Ngayon ay kita ang takot sa kanyang mga mata. Hindi ko alam ang isasagot ko. Ang alam ko lang, may bahagi ng aking pagkatao na tila konektado sa lugar na ito, sa babaeng ito. Biglang nagbago ang ekspresyon ng babae. Sa isang iglap, nawala ang kanyang anyo at iniwan kami ni Leo sa gitna ng nakakabinging katahimikan. Bumalik sa normal ang liwanag, ngunit alam naming hindi na magiging normal ang gabing ito. Habang nagmamasid sa paligid, naramdaman kong may malamig na hangin na dumaan sa aming tabi. Hindi pa ito tapos, bulong ng isang boses na tila nagmumula sa mismong hangin. Nagsimula kaming magligpit ni Leo.
Nanginginig pa rin ang mga kamay. Alam naming kailangan naming umalis sa bahay na ito. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi pa ito ang huli. Habang palabas kami sa pinto, naramdaman kong may humila sa akin pabalik. Tumingin ako kay Leo at sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong tanong na bumabalot sa akin. Ano ang susunod na mangyayari? Sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na gustong bumalik at alamin ang katotohanan. Ngunit sa ngayon, kailangan naming bumitaw at magpatuloy sa pagtakas mula sa anino ng bahay na ito. Ngunit sa paglabas namin, isang bagay ang malinaw. Ang kwento namin ay hindi pa tapos at ang multo sa bahay na iyon ay hindi pa rin tapos sa amin. Pagkatapos ng kakaibang mga pangyayari, noong unang gabi ng aming laro, bumalik kami ni Mark sa bahay na iyon sa kabila ng aming takot. Ang kuryosidad ay tila mas malakas kaysa sa takot na bumabalot sa amin. Sa isip ko, hindi ko mawari kung bakit hinayaan kong muli akong hatakin ni Mark sa ganitong sitwasyon. Ngunit sa kaloob-looban ko, may bahagi sa akin na nais ding malaman ang susunod na mangyayari. Pagdating namin sa lumang bahay na iyon, nag-umpisa ng bumuhos ang ulan. Ang mga patak nito ay tila nagsilbing musika sa katahimikan ng paligid. Binuksan ni Mark ang pinto at muling bumungad sa amin ang malamig na simoy ng hangin na dumadaloy mula sa loob. Inilabas niya ang Spirit of the Glass mula sa kanyang bag at inilatag ito sa gitna ng sala na puno ng agyo at alikabok. Sigurado ka bang gusto mo ulit gawin ito? Tanong ko sa kanya habang pinupunasan ng pawis sa aking noo kahit na malamig ang paligid. Inilapit niya ang kanyang daliri sa baso at tumango. Wala namang mawawala kung susubukan natin ulit, di ba? Sagot ni Mark. May halong kaba at pananabik sa kanyang tinig. Muli naming inilagay ang aming mga daliri sa baso at sinimulan ang pag-usal ng mga salita upang tawagin ang espiritu. Sa umpisa, walang nangyari. Tanging ang tunog ng ulan at aming mga paghinga ang naririnig sa paligid. Ngunit maya-maya pa, biglang gumalaw ang baso. Nagsimula itong umikot sa mga letra at sa bawat saglit, unti-unting bumibilis ang galaw nito. Anong pangalan mo? Tanong ni Mark, bagamat alam ko na pareho naming alam ang sagot. Ngunit sa halip na ang inaasahan naming pangalan, isang bagong pangalan ang lumitaw, Maria. Unti-unting bumuo ang baso ng pangalan sa harap namin. Nagkatinginan kami ni Mark, parehong nagtataka. Hindi ito ang multo na nakausap namin nung nakaraang gabi. Bakit ka nandito? Tanong ko, habang pilit na pinapakalma ang aking sarili. Muli, kumilos ang baso. Aindiako, Makalabas. Sagot nito. Nagdulot ito ng kilabot sa amin. Mas malalim ang kwento ng bahay na ito kaysa sa inaasahan namin. Paano kami makakatulong? Tanong ni Mark. Ngunit bago pa man makasagot ang multo, biglang lumakas ang hangin sa loob ng bahay at nagsara ang pinto nang may malakas na dagundong. Nagsimula kaming kabahan. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso habang ang baso ay patuloy na umiikot sa board. Tila wala ng kontrol. Nawalan kami ng ideya kung paano makipag-ugnayan. Subalit, sa kabila ng aming takot, hindi namin binitiwan ang aming mga daliri sa baso. Biglang nagbago ang pakiramdam sa paligid. Tila may presensya na mas mabigat kaysa dati. Ang mga ilaw mula sa aming mga cellphone ay nagsimulang mag-flicker at ang hangin ay tila mas malamig at mas mabigat. May iba pang presensya dito, bulong ni Mark, sapat na mahina para marinig lang namin ng dalawa. At sa sandaling iyon, lumitaw ang isang anyo mula sa dilim. Isa itong anino na unti-unting nagkakaroon ng hugis. Isang babae na tila naglalakad mula sa malalim na bahagi ng kadiliman. Ang kanyang mukha ay hindi ganap nakita, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa galit at pighati.
LUMIOKIO. Bumuo ang baso ng mga salita. Ang kilos nito ay mas marahas kaysa kanina. Tiningnan namin ang anino. At sa isang iglap, nawala ito. Naiwan kaming naguguluhan at takot na takot. Nagdesisyon kaming tapusin na ang laro. Agad naming tinanggal ang aming mga daliri at niyakap ang malamig na hangin habang nagmamadali kaming lumabas ng bahay. Sa aming likuran, narinig namin ang tila mga yabag na nagmamadaling papalapit. Ngunit wala kaming oras para lumingon. Pagkarating namin sa labas, hinarap ko si Mark. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Tanong ko, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa amin. Hindi ko alam. Sagot niya. Pero kailangan nating bumalik at hanapin ang sagot. Hindi tayo pwedeng basta na lang tumakas. May mas malalim na kwento sa bahay na ito. Nagpaalam muna kami sa bahay. Ngunit sa puso ko, alam kong hindi ito ang huli naming pagbisita. May bahagi sa akin na nais nang tapusin ito. Ngunit may bahagi ring naghahangad ng kasagutan. Ano ang kwento ni Maria? Bakit hindi siya makalabas? At sino ang anino sa dilim na tila nagbabantay sa kanya? Habang naglalakad kami palayo, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na tila dumaan sa aming tabi. Napalingon ako, pero wala namang tao. Muli, narinig ko ang boses na tila isang alingaw-ngaw sa hangin. Bumalik kayo. At sa sandaling iyon, alam kong hindi pa tapos ang kwento. Sa aming pagpasok sa ika-4 na bahagi ng kwento, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila dumadaloy mula sa bawat sulok ng lumang bahay. Ang mga dasal na isinasalaysay ng lola ko noong bata pa ako ay biglang nagbalik sa aking isipan. Ngunit sa halip na magbigay ng kapanatagan, ang mga ito'y nagmistulang bulong ng babala. Ang bahay na ito, ang sinasabing pinamamahayan ng multo, ay parang may buhay na unti-unting gumagapang papalapit sa amin. Ano? Ready ka na ba? Tanong ni Mark, ang kaibigan kong mapanghas na nag-imbita sa akin sa kakaibang karanasang ito. Sa kabila ng kanyang ngiti, naramdaman ko ang bahagyang panginginig sa kanyang tinig. Ako man ay hindi pa handa, ngunit isang tango ang sinagot ko. Inilabas ni Mark ang lumang baso at inilagay ito sa gitna ng mesa. Sa paligid nito ay isang piraso ng papel na may nakasulat na mga letra at numero, ang tinatawag nilang Spirit of the Glass. Nagsimula kaming magtanong, unay mga simpleng katanungan, ngunit tila walang nangyayari. Hanggang sa napagpasyahan ni Mark na magtanong ng mas seryoso. Sino ka? Kanyang tanong, habang pareho naming inilagay ang aming mga daliri sa baso. Dahan-dahang gumalaw ito at nagsimula itong magbaybay ng pangalan, ROSA. Hindi ko mawari kung ito'y isang biro lamang ni Mark, ngunit nang tingnan ko siya, kita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Rosa, ikaw ba ang may-ari ng bahay na ito? Tanong ko naman, halos bumubulong. Muli, ang baso ay gumalaw. Oo. 3 beses na oo. Para bang sinasabi ng multo na hindi lamang siya ang may-ari, ngunit siya rin ay naririto pa rin. Nagsimulang magpatugtog ang lumang radyo sa sulok ng silid, kahit walang kuryente. Isa itong lumang kanta na tila isang alingaw-ngaw mula sa nakaraan. Pareho kaming napatayo ni Mark, hindi makapaniwala sa nangyayari. Bakit ka nandito pa rin? Tanong ni Mark. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. BALIK ang sagot ng baso. Balik? Balik sa ano? O sa sino? Nang biglang bumukas ang pinto ng silid ng malakas at isang malamig na hangin ang bumalot sa amin. Sa gilid ng aking mata, nasulyapan ko ang isang anino na dumaan. Isang anyo na tila may suot na lumang damit. Ngunit sa isang iglap, nawala rin ito. Mark, umalis na tayo. Pagsusumamo ko. Ngunit bago pa siya makasagot, narinig namin ang isang tinig mula sa dilim. Isang malumanay, ngunit nakakatakot na bulong. Hindi pa tapos.
Sa kabila ng takot, hindi pa rin namin magawang umalis. Parang may puwersang naguudyok sa amin na manatili. Rosa, ano ang kailangan mo? Tanong ko, umaasa na makakuha ng mas malinaw na sagot. Ngunit sa halip na sagot, biglang nagbago ang temperatura ng silid. Ang init ng aming mga hininga ay nagmistulang usok sa lamig na bumalot sa amin. Ang ilaw ng kandila ay kumikislap, halos mamatay, at ang baso ay muling gumalaw. Patunay? Patunay? Patunay ng ano? Ang aming mga isipan ay naguguluhan. Hindi makapaniwala sa mga pangyayari. Sa isang iglap, naramdaman ko ang bigat sa aking balikat. Isang malamig na kamay, tila nagmumula sa wala, ang nakahawak sa akin. Napasigaw ako sa takot at sa gulat ko na itulak ko si Mark paatras. Tumama siya sa isang lumang kabinet at may nahulog mula rito. Isang lumang litrato ng isang babae, nakangiti sa kanyang magandang damit. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na Rosa, 1923. Natigilan kami. Ang larawan ay tila may mga mata na sumusunod sa amin. Ito ba ang patunay na gusto mo? Tanong ni Mark. Halos hindi na marinig. Muli, ang baso ay gumalaw. Oo. Isang kumpirmasyon. Sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Ang malamig na hangin ay nawala. Ang radyo ay tumigil sa pagtugtog. At ang kandila ay muling nagningning ng maliwanag. Ngunit bago pa man kami makapagpahinga, isang huling mensahe ang binuo ng baso. KETAKITS. At sa huling paggalaw ng baso, para bang isang babala, isang pangako na ang kwento namin ay hindi pa tapos. Sa aming paglabas ng bahay, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang mangyayari sa susunod na pagkikita namin kay Rosa? Nang gabing iyon, ang init ng aming pag-uusap ay unti-unting napalitan ng malamig na hangin na tila ba nagmula sa kailaliman ng lupa. Ako ang nag-imbita sa aming laro, ngunit ngayon ay puno ng pangamba ang aking dibdib. Ang bawat kaluskos ng hangin at bawat anino sa dingding ay parang mga matang nagmamasid sa amin. Naghihintay ng tamang sandali para lumusob. Handa na ba kayo? Tanong ko kay Miguel, ang aking matalik na kaibigan, na tila ba mas kampante kaysa sa akin. Tumango siya, hawak ang kanyang hininga habang nakatingin sa gitnang mesa kung saan nakalatag ang salamin at ang mga letrang nakasulat sa papel. Umupo kami at ipinatong ang aming mga daliri sa baso. Ang bawat galaw ay tila ba may kahulugang higit pa sa simpleng laro. Nang magsimula na kaming magtanong, ang paligid ay tila naging mas tahimik, na para bang ang buong mundo ay nakatutok sa aming ginagawa. May multo bang nais makipag-usap sa amin? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay nanginginig kahit pilit niyang itinatago ang kaba. Ilang sandali kaming naghihintay at sa unay walang nangyari. Ngunit maya-maya pa'y unti-unting umandar ang baso. Oo, ang sagot na nabuo mula sa aming mga daliri at kami napatingin sa isa't isa na puno ng pagtataka at kaba. Hindi ko maipaliwanag ang kilabot na dumaloy sa aking katawan. Ang pagkakaibigan naming dalawa ay nasusubok sa ganitong klase ng karanasan. Ngunit sa kabila ng takot, ang kuryosidad ay nangingibabaw. Ano ang pangalan mo? Tanong ko, halatang nanginginig ang aking boses. Dahan-dahang umandar ang baso at ang mga letra ay bumuo ng pangalan. Lucia. Bigla kong naalala ang kwento ng mga matatanda sa aming baryo tungkol sa isang babaeng nagpakamatay sa bahay na ito noong dekada 70. Itinanong ko ang tungkol sa kanyang kwento at unti-unting nag-umpisa ang kwento ni Lucia na humigop sa amin sa isang madilim na nakaraan. Ipinakita niya sa amin, sa pamamagitan ng mga letra at biglaang malamig na hangin, ang kanyang kalungkutan at pagnanasa na makahanap ng kapayapaan. Habang patuloy kaming nagtatanong, biglang bumukas ang isang pinto sa likod ng bahay, isang lugar na hindi namin alam
na may silid pa pala. Ang malamig na simoy ng hangin mula roon ay tila ba may dalang mga bulong ng nakaraan na kinakalabit ang aming mga kaluluwa. Inaya ko si Miguel na silipin ang loob ng silid. Sa kabila ng aming takot, ang aming mga paa ay tila ba may sariling isip na naglakad papunta sa misteryosong silid. Ang loob nito ay puno ng alikabok at mga lumang kagamitan. Ngunit sa isang sulok ay may isang lumang larawan na nakasabit sa pader. Isang babaeng nakasuot ng lumang damit na may mga matang puno ng hinanakit at lungkot, si Lucia. Biglang nagbago ang pakiramdam ng paligid. Ang malamig na hangin ay naging mas matalim at ang liwanag mula sa aming daladalang flashlight ay tila ba nilulunod ng dilim mula sa sulok ng silid. Biglang nagkaroon ng mga yabag sa likod namin at nang lingunin namin ito, wala kaming nakitang tao. Miguel, bumalik na tayo. Wika ko. Ngunit nang lingunin ko siya, hindi na siya nakatayo sa tabi ko. Ang aking puso ay bumilis ang kabog at ang aking boses ay tila ba nawala sa akin. Miguel! Sigaw ko, ngunit tanging ang mga anino ang sumagot. Sa gitna ng aking pagkalito, naramdaman ko ang isang malamig na kamay na humawak sa aking braso. Napalingon ako at bumungad sa akin ang isang anyo sa dilim. Isang hugis na hindi ko maaninag, ngunit nararamdaman ko ang presensya. Si Lucia ba ito? O ibang espiritu na naglalaro sa aming takot? Bigla kong naintindihan ang pagkakamali namin. Hindi simpleng laro ang Spirit of the Glass. Isa itong pagbubukas ng pinto sa mundong hindi dapat ginagalaw. At ngayon, hindi ko alam kung paano ito isasara. Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang bumukas muli ang pinto ng silid at isang malakas na hangin ang humampas sa akin. Kasabay nito, narinig ko ang isang bulong na tila ba nagmumula sa lahat ng direksyon. Tulungan mo ako, ang sabi ng tinig. Puno ng pighati at pagmamakaawa. At sa sandaling iyon, naunawaan ko ang isang katotohanan na hindi ko inaasahan. Ang kwento ni Lucia ay hindi pa tapos at kami ang napili niyang maging bahagi ng kanyang paghahanap ng kalayaan. Nang biglang bumalik si Miguel mula sa dilim, ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkalito. Ngunit bago pa man kami makapagsalita, ang buong bahay ay tila baga nagsimulang yumanig at ang mga pader ay nagkulay itim. Unti-unting nilulunod ang aming mga paligid sa kadiliman na tila wala ng katapusan. At doon namin napagtanto, sa bahay ng multo na ito, kami ang naging bihag ng aming sariling laro. Mula sa kalaliman ng gabi, ang katahimikan sa paligid ay tila nagbabadya ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Nakaupo kami ni Luis sa loob ng lumang bahay na matagal nang napapabayaan. Ang mga anino ng mga puno sa labas ay ginagapang ang mga dingding at ang malamig na hangin ay tila naglalaman ng mga bulong na nagmumula sa kabilang mundo. Handa ka na ba? Tanong ko kay Luis. Pilit na pinapakalma ang sarili habang iniayos ang posisyon ng baso sa gitna ng lumang mesa. Ang Spirit of the Glass ay nakahanda na para sa aming laro at kahit pa may kaba, dama ko ang pananabik ni Luis sa kanyang mga mata. Oo naman, sagot niya. May halong kaba at saya sa kanyang tinig. Ito na ang oras para malaman natin ang katotohanan. Huminga ako ng malalim at inilagay ang aking hintuturo sa ibabaw ng baso. Gayon din si Luis. Nagsimula kaming magbulong ng mga panalangin. Nagbabaka sakaling ang mga ito ay magiging sapat na proteksyon laban sa anumang masamang espiritu na maaari naming makatagpo. Ang mga kandila sa paligid ng mesa ay nagbigay ng kakaibang liwanag na nagpapalutang sa mga anino at nagsisilbing tanging saksi sa aming gagawing pangungumbida sa mga espiritu. Nang matapos ang aming panalangin, nagsimula na kaming magtanong. Mayroon bang espiritu na nais makipag-ugnayan sa amin? Tanong ko.
Ang boses ko ay halos hindi marinig sa gitna ng malamig na hangin. Sa unay wala, tila ba nagbibingi-bingihan ang mga kaluluwa. Pero ilang saglit lang, naramdaman namin ang paggalaw ng baso. Sa umpisa'y marahan ito, ngunit unti-unting bumilis. Nagkatinginan kami ni Luis, parehong nagtataka at naiintindihan ang bigat ng sitwasyon. Oo, ang sagot na nabuo mula sa pagkilos ng baso. Sinalubong kami ng malamig na hangin, waring may presensyang nagbigay ng bigat sa paligid. Sino ka? Tanong ni Luis. Tila ba sinisiyasat ang espiritu? Ang baso ay gumalaw muli at ang mga letra ay nagbuo ng pangalang Amelia. Amelia. Isang pangalang hindi pamilyar sa akin. Ngunit sa aming pagsasaliksik tungkol sa bahay na ito, wala kaming nabanggit na sinumang may ganong pangalan. Ang kaba sa dibdib ko ay mas lalong lumalim. Sino si Amelia at ano ang kanyang nais? Ano ang gusto mong sabihin sa amin? Muli kong tanong. Umaasang ang sagot ay hindi magdadala ng kapahamakan. Sa bawat galaw ng baso, tila ba ang mga letra ay nagiging mas mabigat, mas puno ng mensahe. Tulungan? Ako, ang nabuo nito. Bumigat ang aking pakiramdam. Ang mga salitang iyon ay tila may dalang lihim na hindi ko mawari. Bakit? Ano ang nangyari sa'yo? Tanong ni Luis. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sa halip na sagutin kami ng diretsyo, ang baso ay nagsimulang gumalaw ng mabilis. Tila ba nagmamadali? Delikado. Umalis. Ngayon. Isang babala. Isang mariing babala na nagdala ng kilabot sa aming dalawa. Bigla. Ang mga kandila ay nagsimulang magpatay-sindi at isang malamig na simoy ang dumaan sa aking likod. Na para bang may kamay na dumaan doon. Umangat ang buhok sa aking batok at naramdaman ko ang presensya ng isang bagay na hindi ko nakikita. Luis, kailangan na nating umalis, sabi ko. Pilit na pinapanatiling matatag ang boses ko kahit pa ang loob ko ay nanginginig na sa takot. Ngunit bago pa man kami makagalaw, ang isang malakas na tunog mula sa itaas ay bumasag sa katahimikan. Tila ba may bumagsak na mabigat na bagay sa ikalawang palapag ng bahay. Nagkatinginan kami ni Luis, kapwa hindi makapaniwala sa narinig. Sa tingin mo ba? Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil isang malamig na boses ang biglang pumuno sa silid. Isang boses na tila nagmumula sa mga pader, mismo ng bahay. Umalis na kayo, sabi nito, puno ng pangamba at pangungutya. Ang boses ay tila nagmumula sa lahat ng dako at wala sa anumang partikular na lugar. Hindi ko na kinailangan pang sabihan si Luis. Pareho kaming nagmadaling tumayo at nagtakbuhan palabas ng bahay. Ngunit sa bawat hakbang namin palayo, parang may humahabol sa amin. Mga aninong hindi ko lubos na maaninag. Habang papalapit kami sa pintuan, naramdaman ko ang pagbigat ng hangin sa paligid. At sa isang iglap, bumukas ito ng malakas na tila ba may puwersang nagtulak dito. Napasigaw kami ni Luis at sa aming pagtalilis palabas, isang huling sulyap ang aking ibinigay sa loob ng bahay. Sa dilim sa gitna ng sala, lumitaw ang isang figura, isang imahe ng isang babae na tila ba nahuhubog mula sa mga anino mismo. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa isang kakaibang liwanag at ang kanyang tingin ay tila ba tumatagos sa aking kaluluwa. Ngunit bago pa man tuluyang bumagsak ang pinto, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Isang ngiti na puno ng misteryo at lihim. Sa likod ng ngiting iyon ay tila ba may pangako ng muling pagkikita. At sa isang iglap ay naglaho siya sa dilim. Nang makalabas kami sa bahay, hingal na hingal kami ni Luis. Hindi makapaniwala sa aming naranasan. Ano ang ibig sabihin ng ngiting iyon? At sino nga ba si Amelia? Sa kabila ng takot, ang mga tanong na ito ang nagpatibok sa aking puso. At alam kong hindi pa ito ang katapusan ng aming kwento. Sa dilim ng gabi,
Habang ang mga anino ay dahan-dahang sumasanib sa paligid, naramdaman kong bumigat ang hangin sa loob ng lumang bahay. Ako, kasama si Marco, ang aking kaibigang mapangahas, ay nakaupo pa rin sa paligid ng mesa kung saan ang salamin ay parang may sariling buhay na gumagalaw sa ibabaw ng mga letra. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyayari. Ilang beses ko nang tinanong si Marco kung sigurado siya sa ginagawa namin, ngunit lagi niyang sinasabi na ito'y laro lamang. Ngunit sa mga oras na yon, alam kong hindi na ito laro. Mula saan ka nang galing? Ang tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pananabik. Ang baso ay muling gumalaw, dumudulas mula sa isang titik patungo sa kasunod. Matasingilog. Ang mga letra ay bumuo ng isang salitang hindi ko agad naintindihan. Ngunit si Marco, na tila may alam sa mga bagay na higit pa sa akin, ay nagpakawala ng isang buntong hininga. Matasingilog. Isang lugar na pinaniniwala ang pinagmumultuhan, sabi niya. Nabasa ko ito sa isang luma at alikabok na libro sa aklatan. Ang aking puso ay kumabog. Sa bawat sagot ng multo, tila unti-unti nitong binubuksan ang sarili nitong mundo sa amin. Isang mundo na hindi namin dapat pinakialaman. Ngunit sa kabila ng takot, may bahagi sa aking kalooban na naiintriga, na tila hinihila papunta sa isang bagay na mahirap ipaliwanag. Anong kailangan mo sa amin? Tanong ko. Ang tinig ko ay bahagyang pabulong. Hindi ko alam kung gusto ko bang marinig ang sagot. Ngunit ang salamin ay nagsimulang gumalaw muli. Tulungan. Tila bumigat ang paligid. Sa bawat paggalaw ng baso, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumadampi sa aking balat, parang may dumadaan sa likod ko. Napatigil ako, hinihintay ang susunod na mangyayari. Ngunit biglang may narinig kaming mga yabag mula sa itaas. Mga yabag na tila nagmamadali, pababa sa hagdan. Narinig mo ba yon? Tanong ko kay Marco. Ngunit bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto sa likod namin ng kusa. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaloy papasok, at sa loob ng ilang segundo, nakita namin ang isang anino sa pintuan. Isang anino na hindi namin inaasahang makikita sa ganitong pagkakataon. Ang multo. Isang figura na hindi mo masasabing tao, ngunit hindi rin hayop. Ang mga mata nito ay tila nagliliyab sa dilim. At bagamat hindi ito gumagawa ng ingay, ramdam ko ang kanyang presensya. Ang aking buong katawan ay nanlamig. Tila ba ang dugo sa aking mga ugat ay naging yelo. Anong kailangan mo sa amin? Muling tanong ni Marco. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang tinig ay puno na ng takot. Hindi ito tama, sabi ko. Pilit na hinahanap ang lakas ng loob upang tumayo at tumakbo. Ngunit sa isang iglap, naramdaman ko ang isang kamay na dumapo sa aking balikat. Ang malamig na kamay ng multo. Napatingin ako kay Marco at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Akala ko'y katapusan na naming dalawa, nang bigla kong marinig ang isang tinig sa aking isipan. Tulungan mo akong makalaya, sabi nito. Ang boses ay tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Mayroon kang kailangan malaman. Ang tinig na yon ay hindi ko kilala. Ngunit tila ba may kapangyarihan ito na hindi ko maintindihan. Isang kapangyarihan na pumapasok sa kaloob-looban ng aking pagkatao at sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na gustong sumunod. Bakit? Paano kita matutulungan? Tanong ko sa aking isipan. Umaasa na maririnig ito ng multo. Ngunit bago pa makasagot ang tinig, biglang nagbago ang lahat. Ang paligid ay tila umikot, at kami ni Marco ay biglang napalibutan ng makakapal na usok. Ang usok ay nagmistulang buhay, bumalot sa aming mga katawan. Hindi kami makagalaw, hindi kami makasigaw. Sa gitna ng kaguluhan, isang piraso ng papel ang dumapo sa aking kamay.
Isang lumang papel na may nakasulat na mga salitang hindi ko maintindihan. Ngunit sa isang sulok nito, may isang bagay na pamilyar. Isang pangalan na hindi ko inaasahang makikita. Ang pangalan ko. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Ngunit alam kong may mas malaki at mas malalim na kwento sa likod nito. Isang kwento na kailangan kong tuklasin. Kahit pa ang kapalit nito ay ang mismong kaluluwa ko. At doon, sa gitna ng usok at dilim, ay napagtanto ko na ito'y simula pa lamang ng isang mas nakakatakot na kabanata sa aming buhay. Ang silid ay tila lumiliit habang ang malamig na simoy ng hangin ay unti-unting pumapasok sa bawat sulok nito. Naririnig ko ang marahang pag-uga ng mga bintana. Tila ba may mga matang nagmamasid mula sa kadiliman. Kasama ko si Marco, ang kaibigan kong mapangahas na nag-anyaya sa akin sa kakaibang paglalakbay na ito. Siya ang nagpasimuno ng ideya na maglaro ng Spirit of the Glass sa lumang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga tao sa aming baryo. Sigurado ka ba sa ginagawa natin? Tanong ko kay Marco, habang nakatingin sa paligid. Nagbabaka sakaling makita ang anumang senyales ng panganib. Oo naman, wala namang mawawala, di ba? Sagot niya habang may ngiting pilit na nakapinta sa kanyang mukha. Ngunit ramdam ko ang kaba sa kanyang tinig, kahit na pilit niyang itinatago ito. Nagsimula na kaming maglaro. Inilagay namin ang aming mga daliri sa baso, at hindi nagtagal ay nagsimula itong gumalaw. May nais bang makipag-ugnayan? Tanong ni Marco. Nagsusumikap na maging matatag ang boses. Sa umpisa ay wala kaming narinig, kundi ang pag-ugong ng hangin. Ngunit maya-maya pa ay naramdaman ko ang bigat ng presensya sa aming paligid. Ang baso ay dahan-dahang gumalaw patungo sa letrang O at tumigil. Sumunod ay O muli. O! Bulong ni Marco. Tila ba hindi makapaniwala na may sumasagot sa amin? Anong pangalan mo? Tanong ko, habang ang aking puso ay mabilis ang pintig. Muli, gumalaw ang baso at isa-isa nitong tinumbok ang mga letra. L, U, C, I, A. Lucia. Bulong ni Marco. Anong kailangan mo? Wala akong kailangan. Biglang lumamig ang hangin at ang mga ilaw na kandila na nagsisilbing liwanag namin ay bigla na lamang namatay. Ang silid ay nalugmok sa kadiliman. Narinig ko ang mahina ngunit matining na halakhak ng isang babae. Tila ba nanggagaling ito sa lahat ng sulok ng bahay. Nang muling magliwanag ang silid dahil sa pag-aapoy muli ng kandila, napansin kong hindi na kami nag-iisa. Sa isang sulok, isang anino ang unti-unting nabubuo. Isang figura ng babae sa suot na lumang pananamit ang nakatayo at nakatitig sa amin. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Puno ng takot at kaba ang aking dibdib. Ngunit sa likod nito ay may bahagi sa akin na tila ba naaakit sa presensya ni Lucia. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ako ay nawala dito ilang dekada na ang nakalilipas. Sabi ng multo, ang kanyang tinig ay parang isang malamig na hangin na dumadampi sa aking balat. Ngunit hindi ko pa rin matakasan ang lugar na ito. Bakit? Tanong ni Marco, na ngayon ay hindi na mapakali. Naghihintay. Sagot ni Lucia. Naghihintay ng mga tulad ninyo na magbigay daan sa aking paglaya. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang paggalaw ng paligid. Ang mga pader ay tila ba lumalapit at ang sahig ay nanginginig. Marco, kailangan na nating umalis. Sigaw ko, hinila ko siya patayo. Ngunit sa bawat hakbang namin, parang hindi kami makalayong dalawa. Sandali, sabi ni Lucia, na ngayon ay nakalutang na sa aming harapan. May isang lihim na hindi ninyo alam. Ano pa ba ang maaaring mangyari? Tanong ko sa sarili ko, habang nanginginig sa takot. Ngunit bago ko pa man makuha ang kasagutan, naramdaman ko ang malamig na kamay na dumampi sa aking balikat. Bakit mo kami pinili? Tanong ko,
Habang pilit na kinakalma ang aking sarili, ramdam ko ang panginginig ng aking boses. Isa sa inyo ang may koneksyon sa akin, sagot ni Lucia, at nagpatuloy. Isa sa inyo ang dapat manatili. Sa mga sandaling iyon, nagdilim ang aking paningin. Ang huling narinig ko ay ang malakas na sigaw ni Marco at ang nakabibinging katahimikan na sumunod pagkatapos. Nang magising ako, wala na ako sa lumang bahay. Nasa aking kwarto ako, ngunit may kakaibang pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Ang tanong na bumabagabag sa akin, sino sa amin ni Marco ang may koneksyon kay Lucia? At bakit tila ba dala ko pa rin ang kanyang presensya kahit saan ako magpunta? Ang tahimik na paligid ng lumang bahay ay tila nagbabadya ng kung anong panganib na hindi ko pa mawari. Ang mga anino ng mga puno sa labas ay sumasayaw sa saliw ng malamig na hangin. Nag-iiwan ng kakaibang pakiramdam sa aking balat. Sa loob ng bahay, ang lampara lamang na nakapatong sa sahig ang nagbibigay liwanag sa dilim na bumabalot sa amin. Ako, si Liza, at ang kaibigan kong si Marco ay narito upang subukin ang aming kapalaran, isang laro na hindi ko naisip na magdadala sa amin sa bingit ng panganib. Huwag kang mag-alala, Liza, sabi ni Marco habang inaayos ang salamin na gagamitin namin para sa laro. Nagawa na natin ito dati, hindi ba? Oo nga, pero hindi sa ganitong lugar. Tugon ko. Pilit na itinatago ang aking kaba sa likod ng aking mga salita. Ang bahay na ito ay kilala sa aming baryo bilang tahanan ng mga ligaw na kaluluwa. Maraming kwento na ang lumaganap tungkol sa mga multo na nagpaparamdam dito. Mga kaluluwang hindi matahimik. Nagsimula na kaming maglaro. Isang simpleng tanong ang binitiwan ni Marco. Mayroon bang espiritu dito na nais makipag-usap? Itinuon namin ang aming mga daliri sa salamin at sa di inaasahan, nagsimulang gumalaw ang baso. Unti-unti itong dumulas, patungo sa salitang "oo" sa board. Napapigil ang aking hininga. Hindi ko alam kung si Marco lang ba ang may kagagawan nito o talagang may ibang puwersa na nagdidikta sa aming ginagawa. Nagpatuloy kami sa pagtatanong. Sunod-sunod na sagot ang aming natanggap mula sa espiritu. Sa bawat tanong, lalo akong nagiging balisa. May kung ano sa paligid na tila nagmamasid. Naghihintay ng tamang pagkakataon. Huwag kang matakot, bulong ni Marco. Pero alam kong pareho kaming kinakabahan. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga daliri habang nakapatong sa salamin. Sa kabila nito, isang bahagi ng akin ang tila naakit na alamin pa ang higit sa maaaring i-offer ng espiritu. Isang matinding hangin ang biglang dumaan sa loob ng bahay, sinundan ng malakas na kalabog mula sa itaas. Napatingin kami ni Marco sa kisame. Ang aming mga mata ay puno ng takot at pagtataka. Ano yon? Tanong niya. Halatang hindi inaasahan ng ganitong pangyayari. Wala sigurong tao sa itaas? Sagot ko, bagamat hindi ko rin tiyak kung bakit ko pa tinatanong. Alam naming wala dapat ibang tao dito. Kaming dalawa lang ang naglakas loob na pumasok sa bahay na ito. Bumalik ang aming mga mata sa board. Sumulat ng babala ang baso. Biglang nanlambot ang aking tuhod. Ano ang ibig sabihin nito? Para sa amin ba ang babala? O para sa ibang nilalang na hindi namin nakikita? Isang malamig na kamay ang tila dumampi sa aking balikat. Napataas ang aking balahibo at napalingon ako sa likod. Walang tao. Pero ramdam ko ang presensya nito. Ang multo na sumagot sa aming laro. Marco, may iba pa tayong kasama. Bulong ko, halos hindi ko na marinig ang sarili sa takot. Alam ko, sagot niya. Hindi na rin maikubli ang kaba sa boses. Pero kailangan nating malaman kung ano ang gusto nilang iparating. Sa kabila ng takot, naglakas loob si Marco na magtanong muli. Ano ang babala? Para saan ito? Muli ang baso ay gumalaw at nagsimulang isulat ang mga salitang umalis kayo.
Napatingin kami sa isa't isa. Ang babala ay malinaw. Kailangan naming umalis. Pero bago pa man kami makakilos, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Isang boses na puno ng hinanakit at puot. Halos sabay kaming napatalon mula sa aming kinauupuan. Ang takot ay bumalot sa aming buong pagkatao. Dito na yon, bulong ni Marco, habang mabilis na sinubukan naming itigil ang laro. Ngunit hindi na ito basta-basta tumitigil. Ang baso ay patuloy na gumagalaw. Tila wala na sa aming kontrol. Ang mga ilaw sa lampara ay nagsimula ng kumurap at ang malamig na hangin ay tila nagiging mas matindi. Habang nagmamadali kaming tumayo upang umalis, isang anino ang lumitaw mula sa dilim ng silid. Isang anyo na hindi namin maipaliwanag. Tumitig ito sa amin ng diretsyo at naramdaman ko ang malamig na kilabot na gumapang sa aking gulugod. Marco, kailangan na nating umalis ngayon din. Sigaw ko, sabay hila sa kanya palabas. Ngunit bago pa man kami makalabas, ang pintuan ay biglang sumara ng malakas. Nakulong kami sa loob, kasama ang multong hindi namin inaasahang makakasama. At sa huling sandali, bago tuluyang magdilim ang aking paningin, narinig ko ang isang boses na bumubulong. Hindi pa ito ang katapusan. Nagising ako sa isang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa bukas na bintana ng silid. Ang mga kurtina ay marahang sumasayaw sa hangin. Tila may sariling buhay. Sa kabila ng pagod na aking nararamdaman, napilitan akong bumangon mula sa aking pagkakahiga. Ang alaala ng nakaraang gabi ay malinaw na bumalik sa akin. Ang aming laro ng Spirit of the Glass na nagdulot ng hindi inaasahang bisita mula sa kabilang buhay. Nang gabing iyon, ako at ang aking kaibigang si Leo ay nagpunta sa isang lumang bahay na sinasabi ng mga tao'y pinamumugaran ng mga multo. Sa aming kabataan at kapusukan, naisipan naming ituloy ang laro sa kabila ng mga babala ng mga nakatatanda. Si Leo, ang mapanghas kong kaibigan, ang nagpilit na subukan ang laro sa bahay na iyon, habang ako'y nag-aalangan, ngunit sa huli napapayag din. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap sa mundo ng mga espiritu, isang presensyang hindi namin inaasahan ang sumagot. Ang basong ginamit namin ay marahang gumalaw at sa bawat letra, unti-unting nabuo ang pangalang Lucia. Ang lamig ay bumalot sa paligid habang ang mga ilaw sa paligid ay nag-umpisang magningning at parang may sariling isip. Tila may isang hindi nakikitang puwersa na kasama namin sa silid na iyon. Nagising ako mula sa aking pagmuni-muni nang marinig ang kaluskos sa bintana. Tumayo ako at isinara ito, pinipilit na kalimutan ang nangyari kagabi. Ngunit kahit anong pilit kong isara ang isipan ko sa nangyari, hindi ko maikakaila ang katotohanang may nagbago sa akin. Ang mga mata ko'y parang laging may hinahanap at ang paligid ko'y tila may nagmamasid. Nagdesisyon akong tawagan si Leo upang malaman ang kanyang kalagayan. Sa kabilang linya, narinig ko ang kanyang tinig na parang hirap at pagod. Sinabi niya sa akin na hindi siya makatulog ng maayos at ang mga panaginip niya ay laging tungkol kay Lucia. Sinubukan kong pakalmahin siya kahit na sa totoo lang, ako mismo'y hindi mapakali. Alam mo, baka kailangan nating bumalik doon, ani Leo. Baka kailangan nating malaman kung sino ba talaga si Lucia. Nag-aalangan man, sumang-ayon ako sa kanya. May bahagi sa akin na gusto ring malaman ang katotohanan. Ngunit sa likod ng desisyong ito, may kaba at takot na hindi ko maipaliwanag. Baka ang pagbalik namin doon ay lalo lang magbukas ng pinto para sa kung anumang puwersa ang naroon. Kinagabihan, muli kaming nagpunta sa lumang bahay. Ang kapaligiran ay parang mas madilim kaysa dati at ang bawat hakbang namin ay tila hinahabol ng mga anino. Pumasok kami sa silid kung saan namin ginawa ang laro.
Sa sahig ay naroon pa rin ang mga bakas ng baso. Wala ng laman, ngunit puno ng alaala. Umuupo kami sa sahig at muling itinaas ang aming mga kamay sa ibabaw ng baso. Lucia, nandyan ka ba? Tanong ni Leo. Ang boses niya'y nanginginig sa kaba. Sa una ay wala kaming naramdaman. Ngunit, sa isang iglap, biglang bumigat ang hangin sa paligid. Ang baso ay muling gumalaw at sa pagliko nito, bumuo ito ng mensahe. Tulungan niyo ako. Nagtitigan kami ni Leo. Parehong nagtataka at natatakot. Ano bang klaseng tulong ang kailangan ng isang multo? At paano namin ito maibibigay? Bago pa man namin maisip ang susunod na hakbang, biglang lumamlam ang mga ilaw sa paligid at isang malamig na hangin ang dumaloy sa silid. Sa aming harapan, unti-unting lumitaw ang isang figura. Isang babae, may mahabang buhok at malamlam na mga mata. Ang kanyang mukha'y puno ng kalungkutan at pagmamakaawa. Ito na siguro si Lucia, bulong ko kay Leo, habang unti-unti kaming napapaatras sa takot. Ngunit bago pa man kami makapagtanong, biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang kanyang mga matay naging itim at ang kanyang mga labi na ngumiti ng isang nakakatakot na ngiti. Salamat sa pagbalik, wika niya. At sa isang kisap mata, ang paligid ay nagdilim. Ang sahig na kinauupuan namin ay biglang nawala at kami bumagsak sa isang walang katapusang dilim. Habang kami nahuhulog, narinig ko ang isang tinig na bumubulong. Hindi nyo na ito matatakasan. Bumatapapapamayatat may mabi. Sa sandaling yon naisip ko kung tama ba ang ginawa naming pagbalik. Ngunit wala na kaming oras para magsisi. Nasa ilalim na kami ng kanyang kapangyarihan. Ang kwento namin ni Leo ay hindi pa natatapos. Ngunit sa ngayon, kailangan naming malaman kung paano makaligtas sa mundong ito ng mga anino at misteryo.